Napapikit na lamang si Purisima o Simang nang tumama sa kanyang pang-ibabang labi ang ilang barya na ibinato sa kanya ni Alex. Saglit niyang dinama ang nasaktang bibig bago nagmamadaling pinulot ang mga nagkalat na pera. Isang daang pisong papel, ilang tigsi 50 at 20 pesos na papel, at ilang piraso ng mga baryang may iba't ibang halaga. Pinigil niya ang mapaluha. Wala pang 1,000 lahat-lahat. Kulang na kulang pa para sa halagang kailangan ng kanyang ina. Ngunit pwede na. Malaking tulong ang kahit na magkano. Nakasimangot na Alex ang nabuglawan niya nang iangat ang kanyang paningin mula sa pagbibilang ng salapi. Nagbaba siya ng tingin. Tinalikuran na siya ng lalaki. Habang naglalakad dito palabas, ay nagbilin pa ito na huwag na siyang magluluto dahil sayang lamang ang pagkain. Hindi raw kasi siya marunong magluto. Tatanga-tanga raw siya. Mabuti na lamang daw at masarap siya. Tsaka lamang nakuhang ayusin ni Simang ang kanyang sarili nang marinig ang papalayong sasakyan ni Alex. Tumingala siya upang mapigilan ang pagpatak ng mga luha. Pagkatapos ay humarap sa salamin at saka pinilit na ngumiti. Nagbihis siya at inilagay sa isang supot ng yelo ang perang ibinigay ni Alex. Isinama na rin niya roon ang kaunti niyang ipon. Pagkatapos ay umalis upang ipadala ang pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Pangatlo sa 8 magkakapatid si Simang. Ang kanilang pamilya ay perpektong halimbawa ng isang kahig isang tuka. Kaya naman nang magpakita ng interes sa kanya si Alex na anak ng kanilang mayor, ay daig pa nila ang nakatisod ng ginto. Hindi lamang kasi maimpluwensya ang pamilya ni na Alex. Napakayaman din. Palibhasa raw ay mga korap na opisyal ng gobyerno. Dinala siya ni Alex sa Maynila. Buong akala niya ay papakasalan siya nito. Ngunit hindi iyon nangyari. Ginawa lamang siya nitong parausan. Ginamit ang kanyang katawan. Pinaglaruan. Kapalit noon ay maayos na tirahan at kasuotan, masasarap na pagkain at kung minsan ay pera. Nakuhang magtiis ni Simang, alang-alang sa maalwang pamumuhay. Nahinto lang ang pagbabalik tanaw ni Simang nang tawagin na siya ng teller. Siya na pala ang susunod na magpapadala ng pera. Pangiwi-ngiwi si Simang nang bumangon sa kama. Sinaktan na naman siya ni Alex habang sila'y nagsisiping. Halos mamatay na siya dahil sa pagkakasakal nito. Ganoon ang gustong-gustong ginagawa ni Alex kapag sila ay nagtatalik. Mas ginaganahan umano ito kapag nasasaktan o kaya ay nasa bingit na ng kamatayan ang kapareha. Nakasanayan niya na ngayon at tinitiis na lang para sa pera. Nabanggit ang pera. Kailangan niya nga pala ulit ng pera dahil wala na naman daw gamot ang kanyang ina. Napalingon siya sa natutulog na lalaki. Gigisingin niya na ito dahil may pasok pa sa opisina. Sigurado naman ay masarap ang tulog nito kaya mabibigyan siya ng malaki-laking halaga. At hindi nga nagkamali si Simang. Nang makapaligo at makakain ang lalaki, ay tsaka siya lakas loob na nagbanggit ng ukol sa kanyang ina. Seryoso ang mukha ni Alex, ngunit magaang ang tinig ng tumugon. Huwag na raw siyang mag-alala. Ito na raw ang bahalang magpadala ng pera sa kanyang pamilya. Ang isipin na lang daw niya ay kung papaano itong paliligayahin gabi-gabi. Kulang na lang ay magtatalon sa tuwa si Simang. Sunod-sunod ang pasasalamat niya kay Alex. Pagkaalis ng lalaki, ay dali-dali siyang bumalik sa silid upang i-text ang kapitbahay nila na napapakisuyuan ng kanyang pamilya na makigamit ng cellphone. Sasabihin niya ang magandang balita. Kaya lamang ay naitaob niya na yata ang buong kabahayan ay hindi niya mahanap ang lumang cellphone ni Alex na siya nitong ibinigay sa kanya. Naiwala yata niya.
Makikitext na lang siguro siya sa tindahan sa labas ng pangmayamang village na kinaroroonan niya. Subalit ganoon na lamang ang gulat ni Simang nang makitang nakakandado ang gate. Ikinulong siya ni Alex. Ngunit bakit? Ibig sana iyong itanong ni Simang kay Alex pagdating nito kinagabihan. Ngunit may hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Amoy alak si Alex. Gayon din ang mga kasama nitong sina Gio at Noel. Namumula ang muka ng mga ito. At pagkakita sa kanya, ay tila may kung anong naisip bago nagngitian. Nang gabing iyon, kahit na anong pagmamakaawa niya ay bingi ang tatlong lalaki. Hindi na namalaya ni Simang na wala na siyang malay dahil sa labis na hirap at sakit. Kinaumagahan ay wala na ang tatlong lalaki. Naiwan si Simang sa malamig na sahig. Masakit ang buong katawan niya at inaapoy siya ng lagnat. Pinilit niyang tulungan ang sarili. Aalis na siya sa impyernong iyon. Ngunit kagaya ng nagdaang araw ay nakakandado ang gate. Walang lakas ang mga sigaw niya dahil masakit na masakit ang kanyang lalamunan. Wala siyang magawa kundi ang umiyak at manalangin na sana ay may mapadaan upang siya ay saklolohan. Dumating ang gabi. Napilitang pumasok si Simang dahil sa malakas na ulan. Pagsapit ng umaga ay maayos na ang kanyang pakiramdam. Pagkakataon na niyang makatakas, ngunit dumating naman si Alex. Muli, pinagsawaan siya ng tatlong lalaki. Sa pagkakataong iyon, ay desidido na siyang makatakas. Gaano man kasakit at kahirap ang dinanas, ay pinilit ni Simang na hindi mawalan ng malay. Oras na mapagod at makatulog ang nagkukwentuhang sina Alex, ay hahanapin niya ang susi ng gate. Hindi pansin ng mga lalaki na nakikinig lamang siya sa usapan ng mga ito, dahil tahimik lamang siyang nakahiga sa isang tabi. Naunang nakatulog si Alex. Maya-maya ay natahimik na rin si Noel. Si Gio naman ay nakita niyang hawak ang cellphone nito. Doon na tumayo si Simang. Napansin siya ng lalaki at dinuro. Huwag daw siyang magkakamaling tumakas. Humikbi siya at sinabing nadudumi siya. Ngumiwi ang lalaki at sinabing sasamahan siya nitong magbanyo dahil wala itong tiwala sa kanya. Pinuna pa siya nito kung bakit hindi na lamang sa mas malapit na banyo sa may sala siya dumumi imbis na sa banyo sa kusina. Aniya ay baka magising sina Alex at magalit sa kanya. Nang mapadaan sa may lagayan ng kutsilyo ay hinarap niya si Gio. Kunot noong tinapunan siya ng tingin ng lalaki. Ngunit mahinhin lamang siyang ngumiti at pinungayan ito ng mga mata. Napangisi ang lalaki at tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Nagtagal ang mga mata nito sa kanyang malulusog na dibdib. Nang lumapit ito sa kanya, ay mabilis niyang hinablot ang isang kutsilyo sa gilid at buong lakas niyang itinarak sa liig nito. Nanlaki ang mga mata ni Gio at nagmumug ito sa sariling dugo. Bago pa makabawi ang lalaki, ay binunot niya ang kutsilyo at muli itong inundayan sa kabilang parte ng leeg. Napaluhod ito at tinangkapang gumapang palayo. Hinablot niya ang towel sa pinto ng ref at ipinulupot sa nagdurugong leeg ni Gio. Hinigpitan niya iyon. Nagising sina Alex at Noel sa mabangong sambyo ng bagong lutong ulam. Nangunot ang noo ni Alex. Imposibleng si Simang ang nagluto dahil ubod ito ng tanga sa kusina. Nang maalala si Simang, ay naalarma siya. Wala sa sala ang babae. Baka natakasan sila nito.
Humupa lang ang kaba sa dibdib ni Alex nang makarinig siya ng pagkilos sa kusina. Dali-dali siyang nagtungo roon at namangha nang makitang nakahain sa mesa ang dalawang klaseng putahe, menudo at kare-kare. Si Simang ang nagluto dahil naka-apron pa ito at naguhugas ng mga ginamit sa lababo. Nginitian sila nito at inalok na kumain. Nagkatinginan sila Noel. Mahirap na, baka lasunin sila ng babae. Ngunit tila alam nito ang kanilang iniisip dahil sumandok ito sa dalawang ulam at isinubo. Kumain na raw sila. Ayaw pa ring maniwala ni Alex, kaya siya na mismo ang sumandok ng ulam at sapilitang ipinakain iyon kay Simang. Malugod namang sumunod ang babae at sinabing wala namang lason iyon. Napalunok si Alex. Mukhang ligtas ngang kainin ang niluto ni Simang. Isa pa ay nakakatakam ang itsura at amoy ng mga iyon. Naupo sila sa hapag. Pinagsilbihan sila ni Simang, kaya magana nilang kinain ang niluto nito. Napakasarap nga, ngunit medyo matigas at malansa ang karne. Nakakadalawang pinggan na si Alex nang maisip niyang tanungin si Simang kung saan ito natutunang magluto. Kasyual namang sumagot ang babae na sa YouTube daw. Ipagsasawalang kibo na sana iyon ni Alex, ngunit naalala niya na kinuha niya nga pala ang cellphone ni Simang, kaya paano itong makakapag-YouTube? Kasabay ng katanungang iyon sa kanyang isip ay sumabad naman si Noel kung nasaan daw si Gio. Noon lamang niya napansin na wala nga ang kanilang kaibigan. At tila bilang sagot sa katanungan ay inilabas ni Simang mula sa bulsa ng apron nito ang isang pamilyar na cellphone. Napatayo si Alex sabay hablot ang cellphone ni Gio. Handa na itong suntukin sa mukha ang babae. Ngunit naudlot iyon nang mapatingin siya sa screen ng cellphone. May nagpe-play na video roon kung saan makikita na duguan si Simang habang naghihiwa ng karne. Karne ng kaibigan nilang si Gio na makikitang nakabulagta sa background at may ukab sa mga hita. Biglang tumawa ng tumawa si Simang at inilabas mula sa bulsa ng apron ang nakasupot na mga daliri ni Gio. Ganoon na lamang ang sigaw ni Alex at Noel, sabay daluhong sa babae. Ngunit hindi na nakalapit pa ang dalawa dahil nakadama sila ng labis na hilo at panghihina. Tila ay binuwal na puno na bumagsak ang dalawang lalaki sa sahig. Ngingiti-ngiti naman si Simang, sabay tapon sa basurahan ng kanin na may pampatulog. Labis na hapde sa kanilang mga braso at binti ang nagpagising kina Alex at Noel. Nang magmulat sila ng mga mata, ay napasigaw na tila babae ang mga ito. Putol na ang kanilang mga binti at hita habang sila ay nakahiga sa isang inflatable pool na imbis na tubig ay suka ang laman. Sige sa pagbuhos ng suka sa pool ang nakangiting si Simang. Hindi naman ito iyon pinuno, sapat lang para mapasawsaw ang mga sugat ng dalawang lalaki. Sigaw ng sigaw ang mga ito at iyak ng iyak. Mahinahon namang sinabi ni Simang na nasa basement sila. Dagdag pa nito ay alam ni Alex na walang sasaklolo sa mga ito dahil ito mismo ang nagpa-soundproof ng buong kabahayan. Lalo namang lumakas ang panaghoy ni na Alex nang hilahin ni Simang ang isang wheelbarrow kung saan nakasakay ang luray na katawan ni Gio. Pabagsak na inilagay ni Simang sa pool ang bangkay nito kasama ng dalawang lalaki. Sige sa pagmumura si Alex, ngunit hindi na iyon pinansin pa ni Simang. Lumabas na ito ng basement at ikinandado iyon.
Sa labas ay hindi maririnig ang palahaw ng dalawang lalaki. Napangiti si Simang bago pinakatitigan ang buong bahay. Sa wakas ay malaya na siya at kasabay ng kalayaang iyon ay ang pagkamit niya ng hustisya para sa kanyang pamilya. Narinig niya sa usapan ni na Alex na pinatahimik na raw nito ang kanyang pamilya, na parati na lang humihingi ng kwarta. Hindi na raw makakapanggulo ang mga iyon. Umagos ang mga luha ni Simang. Ulila na siya. Kaya pala kinuha ni Alex ang kanyang cellphone at ikinulong siya sa bahay ay para hindi siya magkaroon ng pagkakataon na makontak ang kanyang pamilya na tinapos na nga nito. Nagmamadaling umuwi sa probinsya si Simang. Hahanapin niya ang kanyang pamilya. Subalit napakalaking sorpresa ang bumulaga kay Simang pagdating niya sa kanilang munting bayan. Naroon at kumpleto ang kanyang pamilya. Malusog at walang sakit ang kanyang ina. Samantalang ang dati nilang barong-barong ay isa ng under construction na 2-story at konkretong bahay. May maliit na grocery pa sa harapan. Gulat na gulat ang mga ito nang siya ay makita. Mababakas ang pagkakasala sa mukha ng kanyang mga magulang at kapatid. Ang kanyang ama ang nagpaliwanag. "Anak, patawarin mo sana kami. Wala talagang sakit ang nanay mo. Sinabi lang namin niyon para humingi ng pera sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Binigyan kami ni Alex ng malaking halaga para daw hindi ka na namin guluhin. Mananahimik na kami, anak. Huwag mo na kaming intindihin. Magpakasaya ka na lang sa piling ni Alex." Parang binarena ang ulo ni Simang. Nagawa iyon ng kanyang pamilya sa kanya. Iyon pala ang sinasabi ni Alex na pagpapatahimik sa mga ito. At nakagawa pa siya ng brutal na krimen para ipaghiganti ang mga pamilya niyang ibinenta siya. Napahagalpak ng tawa si Simang.